Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo ngayon, ang mga kumikriticize na mga personalidad na kino-question ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo nung nakaraang rally. Ayan, bali hindi kasi nila matanggap sa mga sarili nila na merong ganitong relihiyon sa Pilipinas. Isa yan sa mga tatalakayin natin at bibigyan natin ng mga komento. Isa pa sa ating tatalakayin, yung naging pag-welcome ng mga Pilipino kay Presidente Marcos at kay Auntie Claire. Ayan, so umpisahan natin dito sa video na kung saan makikita natin in-interview sa Billionario News. Ayan. And so bali play na natin tong video na to. Binatikos ng ilang personalidad ang 3-day protest ng Iglesia ni Cristo. Double standard din daw ang grupo sa pagpili ng susuportahang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Akusadong mga magnanakaw. Double standard para sa labor leader na si Leody de Guzman ang 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo. Bagaman suportado raw niya ang panawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, sinabi ni de Guzman na INC rin ang isa sa mga paulit-ulit na nag-e-endorse ng mga politiko na dawit sa mga kaso ng katiwalian. Ang history ng Iglesia ay nag-endorse ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Nakakalimutan ata ni Leody na sila ang lumapit sa iglesia. Ang iglesia ni minsan hindi yan lumapit sa politiko. Sila ang humingi ng tulong sa iglesia. Real talk yan ha. Sila ang lumapit, nagbigay ng plataforma, nakiusap. Ikaw, pag nakiusap sa'yo, di ba? Lahat naman yan nakikiusap eh. Pero syempre pipiliin mo kung sino ang dapat na maupo bilang presidente, senador. Ngayon, ang usapan ay corrupt. Bakit hawak ba namin isipan yan kapag nandyan na yan? 'Di ba? Nangako silang maglilingkod sila sa taong bayan. Ang sabi nyo, minority lang ang Iglesia ni Cristo. Ilan ang bumoto kay Presidente BBM? 30 million plus, 'di ba? Kay Inday Sara, 32 million eh. O sabihin na nating mas mataas si Inday Sara ng konti. Mag-range tayo ng 25 to 30 million votes. Ilan ang botante ng iglesia? 2.8 something million. 'Di ba sabi nyo minority? Sino dapat ang sisihin dyan? Ngayon ang sisi nasa iglesia. Napaghahalataan ka, Leody. Ngayon ka lang lumitaw, nagbabanggit ka ng ganyan. Magkano ba? 'Di ba? Ang haba-haba ng panahon para kan si Dr. Melba. Talunin ang Iglesia ni Cristo. Tapatan natin yan. Asan na yung pinantapat nyo? Parang nabaon na sa lupa si Dr. Melba. Bigla rin lumitaw yun eh. O tapos na yung gampanin niya, tumahimik ulit. Yun lang ang usapan eh, kaya nanahimik eh. O ikaw, magkano ba, Leody? Para magbigay ka ng maanghang na salita. Isisisi mo sa iglesia? Hindi ka nagbabase sa facts, 'di ba? Mag-research ka kung iglesia talaga nag-upo diyan. Tumulong lang ang iglesia bilang sa pagboto. 'Yun lang ang tulong ng iglesia. Pero tandaan nyo, laging sinasabi ng Iglesia ni Cristo, hindi namin may papangakong mananalo ka. Pero kung iboboto ka ng iglesia, iboboto ka namin, 'di ba? Huwag sanang sasama ang damdamin mo kung hindi ka naman maiboboto ng iglesia. Tapos ngayon ang sisi nasa iglesia, parang kalahati ng populasyon ng Pilipinas, Iglesia ni Cristo, Leody ha. Ayos ha. 2.8 something nga lang sabi ng ng gobyerno ang miyembro ng Iglesia ni Cristo eh. Tapos isisisi mo, mag-research ka muna, Leody, 'di ba? Mag-research ka muna, 'di ba? Parang inconsistent eh. May double standard na parang pagka sila, okay lang na endorse ang mga korap o yung mga member nila ay may kaso rin ng corruption, okay lang. Okay lang endorse ang mga korap. Ba't sinabi ba namin iboto mo, sundan mo ang boto ng iglesia? Ang boto ng iglesia ay para sa iglesia lang yon. Hindi namin sinabi sa publiko na ang boto namin, yun din dapat ang boto nyo. 'Di ba? Nakikita mo yung imahe, Leody, 'di ba? Nakikita mo? Sasalita ka sa hangin, Leody, parang parang kalahati ng populasyon ng Pilipinas, Iglesia ni Cristo, 'di ba? Yan. Pero pagka iba, galit sila. Matatandaan nitong 2020. Nagagalit ba kami? Naaaresto yung si Senador Rodante Marcoleta? Kinukundina namin yung proseso. Kung may kasalanan si Senador Rodante Marcoleta, nakita mo naman ang pahayag ni Senator Rodante na handa siyang magpakulong. Pero ang kinikriticize ng Iglesia ni Cristo dito, yung pagbe-bend ng law. Bakit nauna pa nakasuhan, silbihan ng warrant si Caro Dante kaysa kay Martin Romualdez? Isang malaking katangahan niyang pahayag mo, Leody, 'di ba?
Basta may mabitawan ka lang salita, hindi ka nag-iisip. Hindi ka nag-iisip. Isipin mo, unang kinasuhan si Martin. Ano nangyari? Wave ang kaso. Unang kinasuhan si Cheese Escudero. Ano nangyari? Calyodi. Wave ang kaso. Si Joel yung sunod. Wave ang kaso. Ang matapang lang talaga dito si Jinggoy, pati si Senator Marcoleta na handang magpakulong para sa prinsipyo. Kasi alam nila tama yung ginagawa nila. Alin ba yung kasong sinasabi mo? Yung donation? O mamaya papaliwanag natin yung donation, Calyodi. Corrupt? Sigurado ka? Baka mamaya puro chismis lang yung dala mo. Wala kang ebidensya, Calyodi. Ang sasabihin mo, hindi. Ebidensya yung sinabi ni Senator Marcoleta. Donation nga, ill-gotten wealth. Paano magiging ill-gotten wealth yung donation? Paano naman natin nasabi na hindi corruption yung nangyaring yon? Hindi mo pwedeng ipasok sa plunder yon. Kaya nga inimbestigahan ng COMELEC. Ano nangyari? Nakasuhan ba? Hindi, syempre. Kasi pasok nga sa donation Anong sabi ni Assistant Ombudsman Clavano? Nanonood ka ba, Calyodi? Ang sabi niya, kung ang isang halal ng bayan ay tatakbo sa susunod na eleksyon, pwede siyang tumanggap ng donasyon na gagamitin sa eleksyon. Alam mo ba yung, Calyodi? Sumasabay ka lang sa hype 5 elections, kabilang sa mga inendorso ng religious group, ang mga kasalukuyang nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla, dalawang opisyal na dating na ring nakasuhan at nakulong dahil sa corruption issues. Lahat halos na in-endorse na politiko ay puro akusadong mga magnanakaw. Oy, di baka mamaya tatakbo to ng eleksyon O, abangan nyo to. Si Calyodi. Mga magnanakaw raw Mula kay Ferdinand Marcos Sr., Oy, BBM, binanatan yung tatay mo. kay Erap Estrada, kahit kay Gloria. Hindi ko alam kung nag-iisip tong taong to. Yun nga napakadaling argumento, panalo na agad tayo Kalahati ba ng populasyon ng Pilipinas, Iglesia ni Cristo? Para sabi mong Iglesia ni Cristo ang nagpanalo dyan? Si Rodrigo Duterte at ngayon si Bong. O bakit? Ano bang meron Tatay Digong? Naging safe naman ang bansa. Bakit? Adik ka rin ba? Kaya natatakot ka? Paano naging corrupt? May ebidensya ka ba na patunayan mo naging corrupt? 'Di ba? Kailangan kasi kapag ka nagsasalita kayo sa publiko, ipapakita nyo ang ebidensya. 'Di ba? Hindi yung sinasabi nyo lang. 'Di ba? Nag-a-accuse kayo. Paninirang puri yan, Calyodi. O hindi ka takot makasuhan, libel? Syempre hindi. Dami ako pera Bong Marcos mismo ay mga akusadong mga magnanakaw at mga senador katulad ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada ay mga puro korap. Nino. Oy, ba't di mo mabanggit yung mga binanggit sa Maletagang, 'di ba? Bias ka kasi. Ganito rin ang saloobin ni San Beda University Graduate School of Law, Father Ranihilio Aquino. Pari na naman. Sa isang social media post, sinabi ni Aquino na tila ginagamit umano ng Iglesia ni Cristo ang relihiyon para umastang kingmaker. Inggit ka lang, hindi nyo kasi kayang magkaisa, 'di ba? Inggit ka lang, hindi nyo kayang magkaisa Real talk yun. Kaya pinupulaan nyo yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Wala naman kaming pakialam sa inyo Actually, 'di ba? Wala kayong pakialam sa inyo kahit anong gawin nyo diyan. Pero kapag tinuligsan yung Iglesia, hindi naman pwedeng hindi kami magsasalita. Ano kayo? Sinuswerte? Ginagamit ang relihiyon? Talaga ba? Usapan dito, Father, ang pagka-Pilipino. Yun ang usapan rito. Yung kapakanan ng bayan. Kayo nga nagrarally nga kayo Pinapakialaman ba namin kayo? Wala naman kami pakialam sa inyo Tuwing panahon ng eleksyon, Inggit ka lang kasi ang mga politiko lumalapit sa amin. Humihingi ng tulong, 'di ba? Kayo humihingi ng tulong sa politiko, nangangako pa kayo. O tapos napapako. nawawalan anya ng kalayaang pumili ng sariling kandidatong susuportahan ang mga miyembro. Eto, masasabi natin dito sa paring to, hindi talaga nagbabasa ng Biblia to. Kaliwa-liwanag nakasulat sa Biblia, magkaisa kayo ng paghatol. 'Di ba? Kaya nga binabanggit lagi na we are one. Bakit? Kasi nakasulat sa Biblia yun 'di ba? Nakasulat sa Biblia yun. Halatang hindi alam nung paring to o talagang ikinukubli niya sa publiko yun para makakapang-bash siya. Kita mo siya mismo nambabash siya, nangingialam siya. Kung talagang hindi kayo nangingialam, tumahimik na lang kayo dyan. Kanya-kanya tayo. Hindi nga namin kayo pinapakialaman kahit nagtatraffic na Kapag may okasyon kayo dyan sa Quiapo, wala naman kayo naririnig sa amin. Kasi karapatan nyo yan Etong ginagawa namin, karapatan namin to bilang Pilipino. Karapatan namin to. Dahil Pilipino rin kami, dahil ninakawan din kami. Naiinggit lang kayo kasi sa loob ng maikling mga oras
nakapag-produce ng almost 15 to 16,000 people in a short period of time. Yun ang hindi nyo kayang gawin. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo hinubog yung mga miyembro nyo na magkaisa. Hindi nyo tinuruan ng aral sa Biblia. Yun ang katotohanan dyan. Kaya etong mga ibang political analyst, naiintindihan nila kung bakit ganito kadisiplinado ang Iglesia ni Cristo. Kasi may aral may aral na sinusunod. Kayo, puro lang kayo criticize kapag nagampanan nyo na yung trabaho nyo, katulad si Father Flavi, yung pari na yon, 'di ba? Sumasama sa rally. Anong pakialam namin doon? Pinakailaman ba namin, 'di ba? Ng INC dahil kinakailangan pa nilang maghintay ng direktiba ng punong tagapangasiwa ani Aquino. Exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga simbahan basta nananatili itong non-partisan pagdating sa politika. Oo, non-partisan naman ang Iglesia ni Cristo Nangialam ba, diniktahan ba ang gobyerno na dapat ito lang ang mangyayari, dapat ganto, dapat ganyan-ganyan? Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, pabor kami sa pagpapatupad ng batas. Ang ayaw lang namin yung ibebend ang law. Hindi ba tama yun, pare? Di ba tama naman yun? Yung pagpapatupad ng batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, sa konstitusyon, yun ang ipapatupad mo. Pero kung babaluktutin mo, ibebend mo yung law, tama ba yun? O bakit hindi mo binabanggit si Romualdez, si Joel Villanueva, si Chis Escudero? Di ba may mga kaso yan? Bukod kay Senador Marcoleta, sila ang naunang kasuhan. Bakit hindi mo binabanggit? Mukhang tahimik ka yata pagdating sa mga taong yun. Dapat, kung magtutuligsa kayo, dapat patas. Hindi ko kayo papakialaman kung ganon. Kasi patas Pero kung pati sa pagtutuligsa, selective kayo, kagaya ni Ombudsman, abay, hindi pwedeng hindi kami kikibo. Diba? Ano kala nyo sa amin? Mga estatwa dito? Diba? Hindi pwedeng selective. Kailangan lahat babanatan. O katulad kay BP Sara, hinadlangan ba namin yan? Kailangan humarap siya dun. Kung wala siyang kasalanan, di naman siya matatakot humarap dun O kita mo yung abogado niya, sabi 30 days lang, kaya nila yon. Pero ano hiling ng prosecution panel? Lagpas po ng 30 days, 62 days po ang kailangan namin. Ibig sabihin, nakita mo na yung pagkakaiba. Ibig sabihin, kayang depensahan ng kampo ni BP Sara, ng mga legal counsel ni BP Sara, si BP Sara. Yun ang point ng sinasabi natin. Hindi sila takot humarap sa impeachment trial kasi alam nila walang kwenta yon yung kinakaso sa kanila. Hindi totoo. Kaya paninindigan niya, inconsistent sa batas na patuloy na matamasan ng INC ang mga pribilehiyo ng religious organizations, lalo na't nagsasagawaan niya ito ng block voting. Inggit ka lang, hindi mo mahikayat yung mga miyembro nyo na magkaisa. Sa naging pagtatapos ng rally nitong Huwebes, nanindigan si INC spokesperson Edwil Zabala na katarungan at pagsunod sa batas ang kanilang panawagan. Tama. Una nang sinabi ng INC na pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta ang layunin ng ginawang kilos protesta na ngayon ay nahaharap na sa non-bailable plunder case kaugnay ng pagtanggap ng undeclared campaign contributions worth 75 million pesos. Ulitin ko lang yung sinasabi na itong Billionaire News na to, na dahil nag-rally raw tayo dahil lang kay Senador Rodante Marcoleta. Pangatlo na to, 'di ba? Ano ba kinokondena natin? Accountability, justice, peace, transparency. At yung panghuli, yung bago ngayon, yung don't bend the law. Misinformation na naman sa publiko to. Ganyan nyo baluktutin yung katotohanan. Kaya kami nagrally, kailangan hindi mo ibebend ang law. Malinaw yan. Kailangan accountability, transparency, justice, at peace. Paano na admin nasabi yan? Kailangan mo ipagpatuloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon para mapanagot yung mga magnanakaw na mga senador, yung mga nadeliveran. Sabi ng Brave 80, nag-deliver sila kay Lacson, kay Soto. Kailangan mapanagot kung meron silang kasalanan. Kay Chis Escudero, nag-deliver din daw sila. Kay Laila de Lima sa Congress, kay Adyong, kay Luistro. Paano hindi natin paniniwalaan ng Brave 18? Sila yung security. Sila nag-handle ng mga maleta. Sige nga, walang kawala actually walang kawala. Sige nga, paano naman natin nasabi na binend ang law? Ano nangyari sa kaso ni Joel sa ni Chis? Huwag na tayo lumayo, doon na tayo sa pinsa ng presidente kay Martin Romualdez. Ano nangyari? Mas nauna yun Tapos eto si Bonoan gagawing state witness, siya nag-approve nung pera para nakawin. Kalokohan. Bakit hindi inimbitahan si Bersamin? Etong mga kritiko ng Iglesia ni Cristo hindi nag-iisip. Walang masamang magbigay ng pahayag, ulitin ko lang. Hindi ko sila pinipigilan ng ganon. Pero dapat maging patas tayo sa pagbibigay
magbigay ng pahayag, lalong-lalo na sa mga media. Maging patas tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan makapagtapos ng pag-aaral na mataas, kagaya mag-PhD ka, mag-doctorate ka, para maunawaan tong sitwasyon na to, kung ano ang nangyayari. Ang sagot lang dito, common sense lang ang gagamitin. Common sense. Meron ba sila nun? Wala. Sos. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Naniniwala naman si Calyodi na may malaking epekto ang nangyaring rally sa public at maging sa internal perception sa Iglesia ni Cristo. Pagdating sa mga i-endorso nitong politiko sa hinaharap, malaki rin daw ang magiging epekto nito sa mga posibleng kaganapan sa 2028 elections, lalo na't minamataan niya ng INC na maging vice presidential candidate ni VP Sara si Marcoleta. Calyodi, bumanat ka pa, patapos na yung report eh. Wala hong intention maging vice president yan si Senator Marcoleta. Wala ho. Ang tagal niya nga sa Congress eh. Alam niyo kung bakit umakyat yan ng senador? Kasi pinagtutulungan sa Congress yan, ayaw imbestigahan yung sa flood control. Kino-question niya yon. Oh. Ngayon, kapag ka nakalusot na sa Congress yon, iaangat na yon sa sa Senado. So kailangan masundan yon ni Caro Dante Marcoleta. Kaya nagdesisyon na tumakbo siya bilang senador. Yun ang purpose nun, maimbestigahan niyang mga magnanakaw na yan. Kaya nandyan sa Senado yan, para mag-imbestiga, itama yung mga kalokohan ng mga public official natin, kasi walang sumisita, 'di ba? Wala nang check and balance eh. Kasi hawak na ng administrasyon lahat. Kita mo yung ombudsman na dapat independent. Ano nangyayari? Nasa batas yun dapat independent sila para maimbestigan lahat ng ng mga corrupt na official ng bansa natin. Yan ang purpose ng ombudsman, 'di ba? Ito naman si Calyodi, siningit pa ng vice president. Nakakapikon lang eh, kasi kumbaga, etong mga taong to nagsasalita sa hangin, hindi nila alam yung mga sinasabi nila, 'di ba? Ngayon, ang tatalakay naman natin itong So ngayon ang papakita ko sa inyong video, etong nagpapatunay na walang kasalanan si Senador Rodante Marcoleta. Walang ginawang pagnanakaw. Kasi kailangan maunawaan ng taong bayan to. Medyo malabo lang kasi sa Facebook ko na to kinuha, hindi ko na siya mahanap eh. Natabunan na. Kung bakit siya hindi nakasuhan sa COMELEC, kasi hindi naman labag sa batas yung ginawa ni Rodante. Sa inyo na nga po manggaling, attorney. Ano ho ba naging desisyon ng ANBAng? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Malinaw, walang kaso si Senator Marcoleta dyan sa COMELEC. Sose yan sose. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi, batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, merong pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. Ayan merong hindi nagawa si Senator Marcoleta doon sa mga nabanggit ng COMELEC. So ano ba yun? Ayan pakinggan nyo mabuti. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, nung 1985 pataas, lumalabas
po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Kasong kriminal. Kapag hindi ka sumunod, si Senator Rodante Marcoleta hindi sumunod, may kaso ba si Senator Rodante Marcoleta? So pagpapatuloy natin. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. Wala nang kasong kriminal. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. Diba? So clear si Senator Rodante Marcoleta. Walang kasong kriminal si Senator Rodante Marcoleta, kaya naabsuelto siya sa COMELEC. Ano ba yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Doon naman tayo sa SALN. Bakit raw hindi idineklara ni Senador Rodante Marcoleta yung natanggap niya na 75 million sa SALN? Eto sagot common sense lang to. Anong idideklara mo? Ginastos nga 'Di ba sa campaign period ginastos nga Magdedeklara siya ng sige, sabihin na natin magdeklara si Senator Marcoleta ng 75 million. Kapag nagkaroon ng investigation, dineklara niya yun sa SALN niya. Nagkaroon ng investigation, hinanap sa account niya, tapos walang makita. Ano yun? 'Di ba? Kasi ito total yung 52 million ni Senador Rodante Marcoleta plus 75 million. Ito total yun. So 127, 'di ba? 127 million. Paano kung imbestigahan yung account niya, walang makitang 75 million doon, 'di ba? Nagastos nga kasi. Paano mo idideklara? Ginastos na nga. Kaya nasabi natin na bogus to. Tapos ito pa, ang mismong nagsabi, assistant ni Ombudsman Boying Rimulya, na pwedeng tumanggap ng donasyon si Senador Rodante Marcoleta. Siya mismo nagsabi. Ang sabi niya, kung tatakbo ang isang public official sa another position, pwede siyang tumanggap ng hihigit sa 50 million na donasyon. 75 million, pasok. Papakita natin sa inyo para maniwala kayo, 'di ba? Kasi alam nyo, mahirap na hindi natin pinapakita sa taong bayan to dahil baka isipin nila nagsisinungaling tayo. Hindi tayo katulad ni Calyodi sa ni Palsis. Mga sinungaling yung mga taong yan, 'di ba? Hindi tayo ganun. Ayaw nating lolokohin ang taong bayan kasi parang niloloko natin ang sarili natin noon na magkukwento tayo dito na wala namang kwenta, 'di ba? Ito na. Paano nauwi sa plunder yon yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat Pakinggan nyong mabuti, pero hihimayin natin para alam nyo. at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman siguro pwedeng maging gift ang public funds. So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Private funds. Ulitin na naman natin para alam nyo. 'Di ba? Kahit paulit-ulit tayo dito, hindi tayo magsasawa para alam ng taong bayan. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman, and at that time, nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Nag-file ang Certificate of Candidacy Para tumakbo bilang senador. Nanalo siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga. Hindi raw pwede pero tignan nyo mamaya. 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon Exception. sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or if you're running for the same office. 'Di ba? Kung tatakbo ka for another public office, 'di ba? Again, so doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor. Galing sa pribadong sektor, pwede kang humingi ng contribution. Ano 'yon? Donation. Sa ganung halaga, Sa ganong halaga, 75
million, 'di ba? Malinaw. Ayan oh, si Assistant Ombudsman Jose Dominic Labano, 'di ba? Malinaw. Naginawan lang nila ng kaso si Senator Rodante Marcoleta, 'di ba? Kasi hindi nga nila matanggap at hindi nila mamanipula si Senator Rodante Marcoleta. So pupunta naman tayo dito sa pagsalubong ng mga Pilipino. BBM sa Canada. Ayan, panoorin natin 'to, nakakatawa eh. Sa totoo lang, akala nila gusto sila ng mga Pilipino ron, 'di ba? Pati si Auntie Claire, na bad trip si Auntie Claire eh. Panoorin na natin. Harap-harapan eh, oh. Alam nyo, kay PRRD, hindi naging ganyan ng mga Pilipino sa abroad. Real talk yun. Kaya pala naging ang bansag kay PBBM, most hated president. Came on din, sabi. Kasi alam mo mga Pilipino, kung wala kang ginagawang masama, susuportahan ka niyan. Magpapakamatay para sa iyo yan. Kasi alam nila na wala kang ginagawang masama. Pero kapag may ginagawa kang masama, alam din nila yun. 'Di ba? Kabaligtaran naman ng pagsuporta ang gagawin nila sa iyo. Kagaya niyan. Nakakahiya. Dito naman tayo kay Auntie Claire. Bad trip na bad trip si Auntie Claire eh. Minura siya, sinabihan pang pangit eh. Ito tayo, ito. Diba, ikaw sabihan ng pangit, di ka maano. Bad trip siya eh. Yan, medyo malaki para maganda. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibilin nyo na lahat ng mga congressman, mga Mangiyak-ngiyak si Auntie Claire. senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Magnanakaw! Mahiyang kayo sa pera ng bayan! No? Ang sakit ng mga sinasabi sa kanya, tagos eh. Bring back the money to the coffers of Filipino! Your face is ugly than what you are. Your face is ugly than what you are. Ang sakit naman yun. Because you're a liar. Liar. You're a traitor. Traitor. Diba? Ilumbanan ako, singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. What a cry baby. Please. Bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis si control Fidel Castro. projects come Nagpatulong right ng now. Nagpatulong. Ang sakit na nung sinabi kay Claire Castro, 'di ba? Paano mo masisikmura yan, galit sa iyo Pilipino, 'di ba? Tas sasabihin mo, nagtatrabaho ang gobyerno sa press con mo, sa interview mo, 'di ba? Alam mo, hindi mo pwede kasing lokohin ng taong bayan. 'Yun ang problema. Dahil kagaya ng sinasabi natin, malawak na ang nasasakupan ng technology. Buong mundo 'yan. Nakikita ng mga kababayan natin 'yan. O ito pa isang video. Ito yung continuation. Iyak-iyak siya, oh. Ang mukha! Ang pangit mo! Pangangit mo. Taluoy ang mga Pilipino! Shame on you, Claire. Umulit. Ang kwarta sa flood control! Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please! What a cry baby. Ay Please! ko. Bring the money to the Filipino people! We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha.
Alam mo, kung bakit naging ganto kagalit ang mga Pilipino. Kasi nakikita nila kung paano kayo magsalita sa publiko. Spokesperson kasi kayo na dapat with dignity pa rin. 'Di ba? Yung pagsasalita, with respect pa rin yung pagsasalita. Kapag tinanong ka, sagutin mo. 'Di ba? Hindi yung ituturo mo doon sa previous administration. Ang kailangan ng taong bayan, lagi niyong tatandaan. Yung sagot na gusto nilang marinig kung anong nangyari sa pera ng taong bayan. Hindi kapag tinanong ka ng tinapay, ang sagot mo kape, babatuin ka ng baso niyan. 'Di ba? Inasar mo kasi yung publiko eh. O ngayon, ano na pala nyo? 'Di ba? Kaya galit ang tao sa inyo. Yun ang dahilan. Kapag ini-interview kayo, kapag nagpapa-press con kayo, sagutin nyo ng directly. Kasi ang gusto ng taong bayan, maayos kausap, 'di ba? Gusto malaman ng taong bayan ano ang katotohanan. Kayo ang inaasahan ng taong bayan na magsasabi nun. Kaso, hindi, sa panahon ni PRRD, ganto ganyan na, sila ang nag-umpisa yung pagnanakaw na yan. Hindi naman yun ang usapan eh. Ang usapan yung ngayon, yung pangyayari ngayon. O ngayon, tamo ginawa sa inyo. Napahiya kayo, di ba? Mag-iyak-iyak kayo. Pilit na yung ngiti niya eh, oh. Hindi na makatingin eh. Oh, paano ka ngayon? Oh, kita mo? Nagsinungaling raw siya palagi, 'di ba? Nararamdaman kasi yan ng taong bayan eh. Kapag may tinatago ang isang gobyerno. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Tama. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Ang pangit mo, sabi. Sobrang galit, oh. Minura siya, oh. Kita mo, sino nakakaya? Hindi nyo kasi ginagampanan na maayos yung trabaho nyo, eh. Oh, ngayon, nakahanap kayo ng katapat nyo sa ibang bansa, 'di ba? Eh, yung mga Pilipinong yan, nagpapakahirap yan dun, eh. 'Di ba? Sila na nga lang ang nagpapataas ng income natin, eh. Kaya ganyang kagalit yan, 'di ba? Pinagtad ng bura, oh. Patay ka na raw sana. Hindi. Oh, 'di ba? Maraming natuwa sa pangyayaring ito. Kasi pagdating dito, hindi mo maganyan yan eh. Kaso, pahuli ka, 'di ba? O ngayon, paano mo ipapahuli ngayon yan? Hindi mo naman pwedeng yan sa embassy, 'di ba? Protektado ng batas yan eh, 'di ba? Freedom of speech yan. Ngayon, nakakahiya ka, 'di ba? So, punta tayo dito sa naging pahayag niya sa interview after mangyari to. Panoorin natin kasi kailangan makita nyo rin to eh. Galit na ang taong bayan sa gobyerno. Yun ang hindi nare-realize ng mga taong kumakampi sa gobyerno ngayon. Nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, Pilit nga yung ngiti mo, hindi ka makangiti ng maayos eh. Kasi, mainit na eh, 'di ba? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya, napapangiti ka, hindi kang ngumiti. Napapangiti ka, 'di ba? Kasi alam mo, ipit ka na eh. Harassment na nga ang sabi nyo, 'di ba? Hinaharas kayo. Kaya kinakabahan ka na. yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami Itong defense mechanism ni Yusek Claire Castro ang humarap sa media at sabihin yung mga ganyang mga pangyayari na akala mo mali yung ginawa ng mga kababayan natin. sa trabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. Okay, tama na. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, Oh, yan oh. Papunta na kay kay Duterte yan oh. yung tipong BBM resign. Oh, kita mo na. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling.
Kita mo, ngayon lang ako nakakita ng spokesperson ng palasyo na ganyan sumagot sa taong bayan. Nakakalimutan ni Auntie Claire na ang taong bayan, ang OFW, ang pangunahing nagpapasahod sa kanya. Diba? Sasagutin mo ng ganyan ng mga boss mo. Hindi naman pangulo ang boss mo eh. Ang taong bayan. Diba? Diba nga, hanggat maaari, be professional eh. Tanggapin mo yung mura. Hihingi ka ng pasensya. Diba? Bakit ganyan ka sumagot? Hindi ka marunong magpakumbaba. Diba? Yun ang problema kay Auntie Claire. Diba? Laging nakadepensa. Taong bayan na ang kaharap mo, hindi politiko. Pangkaraniwang mamamayan ang kaharap mo. May intindihan pa kita kahit konti eh. Konti lang ha. Kung politiko yan eh. Yung nagsabi sa'yo, minura ka eh. Yan, pwede kong sabihin na pinopolitika ka. Pinopolitical persecution yan. Pwede kong sabihin yun. Pero pag taong bayan ang kaharap mo, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Diba? Ang dapat nga na salita mo, pasensya na po kayo. Pero mali yung mga nakakarating sa inyong balita. Ganito po ang nangyayari. Diba dapat ganun? Hindi pati taong bayan kinakalaban mo, Auntie Claire, ang lupit mo. Diba? Sinabihan kang pangit, tapos sasabihin mo, sinungaling. Ba't sa tingin mo maganda ka? So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo. Hindi sila bastos. Galit sila sa inyo. Hindi sila bastos. Ano na sila eh. Kumbaga, pagkakataon na nila yun para pansinin mo sila. Bakit? Bakit sila nagpapansin ng ganon? Kasi matagal nyo nang hindi pinapansin yung nangyayaring nakawan. Kaya nagagalit ang taong bayan. Yun ang purpose kung bakit ka minura. Sinabihan kang pangit, sinungaling, magnanakaw, pinagmumura ka ng lalaki, di ba? Yun ang purpose nun. Hindi mo naintindihan, Auntie Claire? Hindi ka malalim mag-isip. Sabi nga eh, when emotion are high, intelligence are low. Sa tingin ko, ganun na nangyayari ngayon kay Auntie Claire, kaya hindi niya naiisip yung mga bagay na yan. Kasi palagi siyang nakadepensa. Minsan kasi, hindi mo naman kailangan dumepensa eh. Ang kailangan mong gawin, ilalagay mo yung sarili mo dun sa sentimiento ng taong bayan. Diba? Yun ang, yan? Yun ang pinakamagandang paraan para malaman mo kung saan sila nagmumula. Hindi naman yang galit sa'yo dahil naiinggit sa'yo. Hindi. Wala yung pakialam sa buhay mo, sa personal mong buhay. Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha Maarte pa rin eh, no? Maarte pa rin magsasagot eh. sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Okay, tama na. Sino ba yung bayolente? BP Sara sa kasi PRRD. Yun lagi ang bato ng salita niya. Kay PRRD, kay Duterte. So, binansagan niyang DDS sa madalit salita. Di man niya sabihin direkta. Pero sino ba ang lagi niyang binabanggit? Si PRRD, si BP Sara. Oh, di ba? Anong kinalaman ni BP Sara dyan? Anong kinalaman ni PRRD yan? Sino ba ang bayolenteng presidente at vice president? Yun kasi ang paratang nila, di ba? Kasi nga, pumapatay raw ng adik si PRRD. Diba? Pag nanlaban, doon talaga ang hantong mo. Diba? Oh. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so okay. Konti ka na lang, masasabunutan ka na. Nakita mo ba yung dinikitan ka ng babae? Konti ka na lang dun. Sasabunutan ka na nun. Nausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, natural, susundan ka. Taong gobyerno ka eh. Oh, yan ang nagpapasahod sa'yo. Pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Actually maganda na buhay niya mga yan. Kaya nga nakarating na ng abroad eh, ng Canada eh. Maganda na buhay niyan, 'di ba? Kayo, paano ba kayo umunlad? Saan ba galing yung pera nyo, 'di ba? Ewan ko dito kay Auntie Claire, ang lakas ng sapak sa ulo. Mababanas ka eh. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Lalo na ngayon, palaki na ng palaking community natin. At asahan nyo palagi tayo mag-upload eh. Medyo naging busy lang tayo itong mga nakaraang araw dahil una, rally, di tayo nakapag-upload ng isang araw, tas check-up, ganyan. So, asahan nyo na patuloy lang tayo sa pagkokomento dito sa mga public official na gumagawa ng mali at yung mga tumutuligsa sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ayan, so wag nyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!